Proverbs 13:3, those who guard their lips preserve their lives or their relationships. But those who speak rashly will come to ruin. Pagpadalos-dalos magsalita, tandaan, merong kasunod na destruction. Proverbs 17:28, even fools are thought wise if they keep silent, and discerning if they hold their tongues. Pagka nga tahimik ka, madalas ka pang mapagkamalang matalino. Pero yung daldal ng daldal, ibinibisto niya ang kanyang kababawan kasi sa dami ng sinasabi niya, ipinapahalukay na niya ang isip at kalooban, nalalaman tuloy na ay hanggang doon lang pala ang isip niya. And speak not only to perform. Huwag lang para to seize the moment and make a star of yourself. James 3:2, we all stumble in many ways. Anyone who is never at fault in whatever they say is perfect, able to keep their whole body in check. Pero walang perfect, therefore we all stumble. The more you perform, the more you try to put up a show, the more risk of stumbling. Colossians 4:5-6. Be wise in the way you act towards outsiders. Make the most of every opportunity. Let your conversation be always full of grace, seasoned with salt, so that you may know how to answer everyone. Isang mark yan ng malalim na tao, mahusay na tao, yung talagang magandang magbitaw ng salita at magandang pumili ng topic. Sa topic pa lang naman kasi kung minsan, mawawalan ka na ng gana sa tao. Yung ang topic niya, yun ang yun, paulit-ulit. Para yung mga tao mahilig mag-text sa isa't isa, yun ang tinetext. Yun at yun. Kaya kung minsan wala ka ng gana makipag-text. Kung pwede lang na lahat ng text niya sa'yo kahapon, i-cut-paste na lang niya, ipadala niya ulit today. Kasi the same lang. So ikaw, lahat ng sagot mo kahapon, i-cut-paste mo na rin. Kasi yun din lang ang sagot mo. Kasi yun lang ang topic niya. At pag gano'n ang conversation, lalo magkaiba kayo ng intelligence quotient. Lalo magkaiba ang inyong mentality. Lalo magkaiba ang paraan nyo ng pag-iisip. Siguradong isa sa inyo ay mawala ng gana o pareho kayo. Lalabas at lalabas yun. Napakahalaga to be a good conversationalist. Huwag lang basta may masabi. Maraming mga nonsense na sinasabi ang tao, hindi na kailangan sabihin. Isa na lang dyan, ba yung ingat? Kung gusto mo, kuminsan pag nakakatanggap ka ng ingat, gusto mong sagutan, siyempre, mag-iingat ako. Alam mo, hindi ako mag-iingat. Ba't kailangan mo sabihin sa akin yan? Pero actually, magandang intention ng nagsasabi ng ingat. Ang gusto lang niya sabihin, I care for you. Pero hindi ba tayo pwede mag-isip ng ibang paraan ng pagsasabi ng I care for you? Pwede bang sabihin na, baka umulan, may dala ka bang payong? I care for you din yun. Pagkahalimbawa, ang kausap mo ay magugutumin, lalo diabetic, pwede mo sabihin, may baon ka ba dyang kapraso makakain or snack? Kesa ingat. Lagi nilang ingat, nakakabor ng tanggapin yung ingat na yan. Kasi kung may tatlong kausap ka, lahat din sila sabi, ingat. Parang gusto mo sabihin, bakit hindi ba ako mag-iingat kung di nyo sabihin? Meron pang, nagsuswimming ka o nagpapasyal ka, sasabihin, stay safe. Yung, para ba sinasabi mo na nagpapabaya ba ako sa sarili ko, nagsuswimming ako, ibig sabihin, humahanap ako ng danger? I'm sure magandang intention na nagsasabi noon, pero hindi ba pwedeng sabihin ng ibang words, ibang paraan, kundi yun na lang ng yun, boring na tuloy matanggap. This is what we mean. Ngayon, may mga tao naman na siguro yung level of kind of thinking nila, yung mentality nila, hindi nila napapansin na boring yun, nag-enjoy pa sila. Pero merong mga nakakapansin na boring yun. May mga nawawala na ng gana. And if you like to keep these people in your circle of conversations, kailangan marunong ka makipag-usap. Kailangan i-calibrate mo rin yung mga level ng pag-uusapan, yung topic. Hindi yun na lang ng yun. That is, if you value people, if you value your relationship with them, and you like to use speech or communication tools to enhance your relationship, not to destroy it. Speak not only to wow the third-party audience. Meron naman kasi, nagsasalita, yung sinasabi na matatanda na, sa kalabaw ang hataw, sa kabayo ang latay. In other words, kausap kita, may sinasabi ko sa iyo, but this is not really for your consumption, but for the consumption of those who are listening nearby. Yung mga nakikiusyoso, nakikidinig sa audience.
And in that case, nababaliwala yung pagkatao ng kausap kasi ginagawa mo lang siyang parang patalbugan ng sinasabi mo para marinig ng iba. Don't speak that way and don't speak to people that way and with that kind of agenda. Proverbs 10:32, the lips of the righteous know what finds favor, but the mouth of the wicked only what is perverse. Proverbs 20 verse 3, it is to one's honor to avoid strife, but every fool is quick to quarrel. So, nakararangal daw na bagay na umiwas sa pagtatalo, sa away, sa conflict. Pero ang hangal, mabilis makipag-away. Kasi pag may nadinig ka kuminsan na parang pwede mong gamitin at palakihin na gulo, kung matalino ka, palalampasin mo na lang eh. Pero kung mapag-away ka, kulang ka sa necessary intelligence, gagamitin mo pa yon, babalikan mo pa, ire-repeat mo pa. Pero anong bunga? Gulo, away, is that really what you want? Proverbs 10:6, blessings crown the head of the righteous, but violence overwhelms the mouth of the wicked. At ang wickedness dyan, hindi lang yung outright murders, hindi lang yung outright violence, yung nakakasakit ka rin ng damdamin o nakakasira ka ng samahan. Speak not only to display power. Proverbs 11:9, with their mouths the godless destroy their neighbors, but through knowledge the righteous escape. Speak not only to defeat the enemy, but to turn him or her into a friend. And what we mean here by enemy is not exactly enemy, but speak not only to defeat whoever you like to defeat, but to turn that person into a friend. Not to win a discussion, but to win a heart. And sometimes, keeping silent is the best way to win hearts. Kung well-timed silence, meron naman mga silence, lalo silence ng mga wives, silence ng mga girlfriends, na nakakainis na silence. Kasi maktol na yung silence. Tinatanong mo, ayaw sumagot. Kinakausap mo, ayaw mag-react. Hindi yun ang magandang silence kasi mas nakaka-provoke ng anger yung ganong silence, yung silence na drama. Proverbs 18:21, the tongue is the power of life and death, and those who love it will eat its fruit. So, nakakamatay o nakakabuhay ang salita, at yung maiibigin sa buhay, pag-iingatan ng kanilang salita. Kasi ang itinatanim inaani, pag itinanim na yung salita ay pangit, pangit ang ani. Pag maganda ang tanim, maganda ang buhay. Proverbs 15:4, the soothing tongue is a tree of life, but a perverse tongue crushes the spirit. And remember, sa usapan, sa discussion, people who lose their temper usually lose. Ang napipikon, ang nagagalit, talo. Do not speak only to win the battle, but lose the war. Nanalo ka nga, pero lumayo naman ang loob sa'yo, nagalit, nagtampo, di talo ka rin. 1 Peter 3:9, do not repay evil with evil or insult with insult. On the contrary, repay evil with blessing, because to this you were called, so that you may inherit a blessing. Huwag papatol sa galit, huwag magalit din. Sa violent, huwag magalit din. Sa nagsasalita ng masakit, huwag magsalita din ng masakit. Huwag patulan. Kasi pag pinatulan mo, di tabla na lang kayo. Pareho na kayo. Wala ka ng moral upper ground. Or wala ka ng moral higher ground. Proverbs 10:19, sin is not ended by multiplying words, but the prudent hold their tongues. Mahirap kasi pagsisihan ng mga nasabi mo na. Lalo't masakit. Kahit pa totoo, lalo nga't totoo, mas masakit. Kaya nag-iingat ang taong matalino. So lahat ng ito, mga kapatid, lahat ng communication dynamics na ito na ating sinariwa, apply sa partner, sa kapamilya, sa kaibigan, maging sa kaaway. Kung minsan kaaway mo na pero sa ganda ng iyong salita, naging magkaibigan kayo. Apply sa kapwa-tao. Speak to bless. Speak to be blessed.
Yan ang dahilan. Kaya binigyan tayo ng Diyos ng dila para makabless tayo sa kapwa at dahil doon, mabless din tayo. Hanapan ng application. Huwag maging defensive. Ngayon, narinig ang mga ganitong bagay. Yung mga tinatamaan, syempre, umaaray. Pero huwag magalit. Pasalamat at tinamaan. Kasi ang mga salita ng Diyos, pag tumatama sa atin, it is for our correction, for our improvement, for the betterment not only of us, but of people around us and our relationships with them. So, gawin nating regalo. Kung anumang okasyon, iregalo natin, lalo sa mga mahal natin sa buhay, ang seasoned and delicious speech. Pag-isip-isipan, pagbulay-bulayan at i-apply. Lalong-lalo ngayon sa multimedia, lalong-lalo sa social media, sa lahat ng uri ng media, ang dali-daling manakit. Isang pindot mo lang ng button, send na. Ang dali-dali rin naman, syempre, magpaligaya. Gumawa tayo ng mas mainam, mas mabuti. And remember, yung ating kausap, huwag nating i-provoke na lumabas yung mabangis na hayop na nasa loob ng kanyang puso. Ang palabasin natin, yung maamong anghel. With good speech, we can do that. God bless us all.